Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel kano. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Polis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Ms. Luis Hussein Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 Grand Winner, and Luminous Woman of the Year 2023. Magandang umaga, Ms. Shin. Magandang umaga, Sir Eton, at magandang umaga po sa lahat ng ating mga manonood. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. 353,000 pesos na halaga ng shabu nasabat sa Parañaque. High-value suspect, arestado. 672,000 pesos na halaga ng hinihilalang ilegal na droga ang nasabat ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas City Police Station. Top 3 city-level most wanted person, arestado sa kasong statutory rape at act of lasciviousness sa Davao City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nakiisa ang pulisya ng San Fernando, La Union sa relief operations habang ibinaba ng Pro 1 sa normal ang alert status nito nitong November 12, 2025. Yan ang balitang hatid ni Police Master Sergeant Robert Basan Abella Jr. Bilang bahagi ng pagbabalik tanaw sa naging pagtugon sa Bagyong Uwan, tampok ang kabayanihan at malasakit ng mga tauhan ng City of San Fernando Police Station na noong Nobyembre 10, 2025 ay aktibong tumulong sa pamahalaang lungsod sa pagpapak at pamamahagi ng food packs para sa mga evacuees. Kasama ang mga voluntaryo, matagumpay na naihatid ang tulong sa mga apektadong pamilya upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kaginhawaan sa gitna ng kalamidad. Ang nasabing relief operation ay sinagawa bilang tugon sa pangangailangan ng mga pamilyang lumikas dahil sa malakas na ulan at pagbaha na dulot ng bagyo. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, kapulisan at ng mga mamamayan, naihatid ang mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at inuming tubig sa evacuation center. Samantala, ipinahayag ng Police Regional Office 1 na ibinaba na sa normal alert status ng rehiyon mula sa dating heightened alert status, epektibo alas 6 ng umaga ng Nobyembre 12, 2025 bilang senyales ng unti-unting pagbalik sa normal ng sitwasyon matapos ang pananalasa ng bagyo. Ipinapakita ng mga ganitong hakbang ang diwa ng bayanihan at pagmamalasakit na patuloy na isinasabuhay ng mga kawani ng pulisya at ng mga mamamayan tungo sa mas ligtas, handa at nagkakaisang bagong Pilipinas.
Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Patuloy ang relief at rescue operations ng PNP Cagayan sa mga bayang apektado ng pagbaha dulot ng Super Typhoon Uwan upang matulungan ang mga residenteng lubhang naapektuhan ng kalamidad. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Janet Balad. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River, bunsod ng bagyong Uwan ay agad na nagsagawa ang PNP Police Regional Office 2, partikular ang Amulong Police Station sa pagsasagawa ng rescue and relief operations para sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng pagbaha sa bayan ng Amulong nito'y 11 ng Nobyembre. 4 na barangay ang naabutan ng tulong, kabilang dito ang Barangay Dafunganay, Palako, Bakuwit at Bawan na sadyang lubog dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Katuwang ang LGU, MDRMO, Philippine Coast Guard, DSWD, AFP at BFP, PNP ang pagsasagawa ng nasabing operasyon. Samantala, ang Tuguegarao Component City Police Station Rescue Team kasama ang barangay officials ay nagsagawa naman ng rescue operation para sa mga stranded na mga residente sa Zone 6, Gosi Norte, Tuguegarao City, kahapon bunsod na patuloy na pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River na umabot sa 12 meters sa Buntun Bridge at itinaas ang critical level at first evacuation sa mga apektadong barangay. Samantala, upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista na dumaraan sa Buntun Bridge, personal na nagtungo si Police Regional Office 2 Regional Director, Police Brigadier General Antonio P. Maralag Jr., kasama ang mga kapulisan at mga kinatawan ng lokal na pamahalaan upang tiyakin ang maayos na pagsasara ng nasabing tulay. Patuloy naman ang Police Regional Office 2 sa pagsasagawa ng monitoring, rescue and relief operations at tiniyak ng Regional Director ng Police Regional Office 2 na patuloy ang PNP sa pamamahagi ng mga resources at pagkikipag-ugnayan sa komunidad para sa maagap na rescue at proteksyon sa panahon ng sakuna. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Janet Balad. Alagad ang batas, tagataguyod ng balita. Nakakalito. Maraming salamat, Patrolwoman Balad. Isang malaking operasyon ang isinagawa sa Parañaque City kung saan nasamsam ang 353,000 halaga ng shabu. Nahuli rin ang isang high-value target matapos ang masusing surveillance. Patrolwoman Ivy Corporal sa balita. Naaresto ng Southern Police District ang isang itunuturing na high-valued individual sa isinagawang bypass operation sa Sitio Kawayanan, Barangay Don Bosco, Parañaque City. Kinilala ang suspect na si alias Efer, 35 anyos, na nahuling nagbebenta ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap bilang pusher buyer. Na-recover mula sa kanya ang nasa 527 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 353,600 pesos. Kasama ang bypass money, ilang plastic sachet, coin purse at cellphone. Ayon kay Police Colonel Nicolas S. Piñon, hepe ng Parañaque City Police, agad na minarkahan at dinala sa Southern Police District Forensic Unit ang mga ebidensya para sa pagsusuri habang inihahanda ang kasong isasampa laban sa sospek. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Regional level most wanted na aresto sa loob ng kulungan sa Antipolo City. Ang detalye ng report mula kay Patrolman Mark Lawrence Atencio. Warrant of arrest laban sa isang regional level most wanted person ang Antipolo Component City Police Station sa loob ng presinto Antipolo City, Rizal. Kinilala ang akusado na si alias Justin, residente ng Pasig City. Naaresto ang suspect dahil sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder at walang nirekomendang piyansa.
Ang Rizal PNP ay patuloy na magsasagawa ng operasyon laban sa mga taong merong pagkakasala sa batas upang mapanatili ang kaayusan at ligtas na komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Mark Lawrence Atencio. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Atencio. 672,000 halaga ng hinihinalang illegal na droga ang nasabat ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas City Police Station. Patrol Woman Glacel Ann Esperanza, ibalita mo. Na lalaki ang naaresto na mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Navotas City Police Station sa isang bypass operation sa Barangay San Jose, Navotas City. Ilang sandali lamang matapos ibenta ng suspect ang hinihinalang illegal na droga sa isang pulis na nagpanggap bilang pusher buyer, agad siyang inaresto ng mga otoridad. Kinilalang suspect na si alias Ian na itinuturing na high-value individual at umano'y sangkot sa pagtutulak ng illegal na droga. Nasamsa mula sa kanya ang 98.85 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 672,180 pesos. Kasalukuyan siyang naharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at isa sa ilalim sa inquest proceeding sa City Prosecutor's Office. Patuloy ang Northern Police District sa kanilang pinaigting na kampanya kontra illegal na droga at lahat ng uri ng kriminalidad upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng buong komunidad. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Glacel Ann Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Dumako naman tayo sa bahagi ng Visayas. Ipinamalas ng Police Regional Office 6 ang kanilang makabago at epektibong kakayahan sa mga operasyon sa pagbisita ni Major General Michael G. Samson, na nagbigay diin sa kahalagahan ng modernisasyon sa mga hakbang laban sa krimen at seguridad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Charmaine Balunsat. Pinamalas ng Police Regional Office 6 ang kanilang makabagong kakayahan sa operasyon sa pagbisita ni Major General Michael Samson, Commander ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army, sa pamamagitan ng serya ng demonstrasyon na gumagamit ng makabagong teknolohiya na nagpapakita ng patuloy na modernisasyon ng mga operasyon ng pulisya sa Western Visayas na ginanap sa Camp General Martin Chupelo B. Delgado, Port San Pedro, Iloilo City. Nito lamang ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan. Isa sa tampok ng aktibidad ang paggamit ng drone technology na nagpakita ng liksya at kakayahang umangkop sa iba't ibang sitwasyon sa operasyon. Binibigyang diin nito ang mahalagang papel ng mga drone sa mga special weapons and tactic missions sa pagpapataas ng situational awareness, koordinasyong taktikal at real-time intelligence gathering na mahalaga sa tagumpay ng operasyon at kaligtasan ng mga tauhan. Ipinakita rin ng Police Regional Office 6 ang kanilang 5-minute response capability na patunay ng kanilang kahandaan sa agarang pagresponde sa anumang insidente o emerhensya. Ipinapakita nito ang kanilang matibay na pangako sa mabilis, organisado at epektibong pagtugon upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng publiko. Sa kabuuan, ang aktibidad ay hindi lamang nagsilbing pagpapakita ng mga makabagong teknolohiya na ginagamit ng Police Regional Office 6, kundi naging daan din upang patatagin ang ugnayan at kooperasyon sa pagitan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines sa pagsulong ng kapayapaan, seguridad at kaayusan sa buong Western Visayas. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Nagpahayag ng kanyang buong suporta si Police Brigadier General Rodrigo Maranan para sa mga komunidad na nasalanta ng bagyo at tiniyak ang tuloy-tuloy na ayuda at pagtulong sa mga apektadong pamilya. Nakatutok dyan si Patrolwoman Flora May Asares.
Matapos ang paghagupit ni Bagyong Tino sa bahagi ng Cebu, agad na pinakilos ni Police Brigadier General Drico A. Maranan, Regional Director ng Pro-7, ang mga tauhan ng Police Regional Office 7 upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Pinangunahan din niya ang mga on-site inspection at nag-coordinate ng mga relief operations upang matiyak na ang kinakailangang tulong ay makarating kaagad sa mga residenteng nasalanta. Noong Nobyembre 10 ng taong kasalukuyan, personal na binisita ni Police Brigadier General Maranan kasama si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., Provincial Director ng Cebu Police Provincial Office, ang Garden Blooms at Villa Azalea Subdivisions sa Barangay Kotkot, Liloan, Cebu. Dalawa sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng bagyo. Ang pagbisita ay naglalayong masuri ang lawak ng pinsala, pangasiwaan ang patuloy na paglilinis at mga relief operation, at tukuyin ang karagdagang suporta na kinakailangan ng mga residente. Ang mga kapulisan ng CPPO at mga kalapit na istasyon ay aktibong tumutulong sa pamamahagi ng relief goods, pamamahala ng trapiko at pagpapatrolya upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa mga evacuation at recovery sites. Nagdagdag tayo ng search team sa lugar at tayo ay nakipag-ugnayan na rin sa Philippine Coast Guard at nagbigay ng 2 additional na search dog ang Philippine Coast Guard. Gayon din tayo ay naka-request ng additional isang search dog pa sa EOD-K9 sa Camp Crame. Para mapabilis yung ginagawa nating paghahanap doon sa marami pa nating nawawalang mga kababayan. Habang nagpapatuloy ang mga pagsisikap sa pagbangon, nananatiling matatag ang Pro-7 sa pangako nitong suportahan ang pananaw ng pamahalaan sa pamamagitan ng aktibong serbisyo publiko, pagtugon sa kalamidad at pakikipagtulungan sa komunidad. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Maranan, tinitiyak ng komanda ang presensya ng mga pulis sa rehiyon ay nararamdaman hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapatupad, kundi sa pamamagitan din ng mahabagi ng paglilingkod na nakakatulong sa buhay ng mga apektado. Mula dito sa Central Visayas, ako ay inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Florame Azares, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Azares. Lungsod ng Danao, lubos ang pasasalamat sa Pro-8 sa matagumpay na operasyon at patuloy na suporta sa seguridad ng komunidad. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Ng pinsalang idinulot ng Bagyong Tino at Uwan sa Cebu, ang Police Regional Office 8 sa pangangasiwa ni Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director, ay hindi nag-atubiling naghatid ng tulong sa pamamagitan ng relief operations at PNP Pro-8 free Wi-Fi sa mga residente na apektado ng bagyo sa naturang lugar. Ang lungsod ng Danao sa pamumuno ni Honorable Mayor Ramon Dorano III ay lubos na nagpapasalamat sa kabayanihang hatid ng Pro-8 sa gitna ng unos na dinanas ng lungsod. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa inyong laking tulong since noong November 4. Pasalamat ko rin sa inyong RD, si General Jason Capoy. Ang laki-laking tulong ninyo sa operations namin, especially sa relief operations. Pati din sa mga commanding officers ninyo. Sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan sa ating bansa, ang Police Regional Office 8 ay nananatiling matatag at tapat sa sinumpang tungkulin na maghatid ng serbisyong pampubliko. Patunay ng kanilang walang sawang dedikasyon sa serbisyong may malasakit sa anumang dako ng bansa. Salamat sa inyong tulong. Maraming salamat sa inyong tulong. Salamat. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Narito naman ang mga balita mula sa Mindanao. Isang operasyon na isinagawa sa Davao City, 3 kilalang individual mula sa pangunahing lungsod ng bansa. Ang inaresto dahil sa kasong statutory rape at act of lasciviousness. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolwoman Queenie Babes Arendain.
Arestado ang isang individual sa patuloy na sinasagawang manhunt Charlie operation ng mga tauhan ng Baguio Police Station. Nito lamang ika-11 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa barangay Tawan-Tawan, Baguio District, Davao City. Kinilala ni Police Major Lisandro G. Bernardo, Station Commander ng Baguio Police Station, ang suspect na si alias Opog, na pawang residente ng nasabing lugar at tinaguri ang top 3 city-level most wanted person. Ayon kay Police Major Bernardo, naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inihain ng pinagsamang tauhan ng Baguio Police Station, Criminal Investigation Detection Group 11 at Regional Intelligence Unit sa paglabag sa kasong 4 counts of statutory rape by sexual assault at act of lasciviousness na inisyo ng Regional Trial Court 11th Judicial Region Branch 12 Davao City na may nirikundang piyansa na nagkakahalagang 200,000 pesos kada bilang para sa statutory rape at 180,000 pesos naman para sa act of lasciviousness. Sa katunayan, ang suspect ay nasa kustodiya na nasabing istasyon upang dumaan sa tamang disposisyon. Samantala, patuloy naman ang pagsasagawa ng paghain ng mga operasyon ng tauhan ng Police Regional Office 11 sa pangunguna ni Police Brigadier General Joseph R. Argiles, Regional Director, upang hulihin ang lahat ng wanted person sa Rion 11. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako yung PNN Correspondent Patrolwoman Queenie Babes Arindain, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Arindain. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manunood ng Police News Network. At syempre pa sa ating special guest co-host this morning na walang iba kundi si Miss Louise Hussein Alba Lopez. Maraming salamat muli, Miss Louise Hussein, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon na maging special guest co-host sa programang ito ngayong edition ng umaga sa PNN. Baka may gusto kang sabihin o ipaalam o i-promote na upcoming events, Michin? Maraming salamat, Sir Iton. Maraming salamat sa bumubuo ng Police News Network at sa PKG Tagapag-Ugnay sa walang sawang ang pag-imbita sa akin sa programang ito. Pinapasalamatan at binabati ko din po si Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, sina Police Brigadier General Vina Habana Guzman, Police Brigadier General Marvin Joe Chiday Saro, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. At mga ka-PNN, 43 days na lang at Pasko na. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po sa NUP Loreto Bonifacio Concepcion. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mga mamamayan. At ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At ako naman po, Miss Louise Hussein Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 Grand Winner and Luminous Woman of the Year 2023. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.